Salamat kapatid na Merly sa iyong pagdalo, ano? Unang-una, yung tanong mo, pagkakaiba ng iglesia ng Diyos sa ibang mga relihiyon, sa doktrina, sabi mo. Malaki ang pagkakaiba kasi sa Biblia, kung pag-uusapan natin Biblia, wala namang ibang iglesia sa Biblia kundi ang iglesia ng Diyos eh. Yun ang opisyal na pangalan ng iglesia sa Biblia. Ikalawang Korinto 1:1. Basahin natin kapatid na Daniel. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ang iglesyang pinangaral ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Ang malaking pagkakaiba natin sa mga ibang relihiyon, pangalan pa lang nung ibang relihiyon wala na sa Biblia. Huwag namang magagalit ang kahit na sino. Wala sa Biblia ang iglesia quadrangular. Wala nun. Wala sa Biblia yung Wesleyan Church. Pangalan kasi ni Wesley nakalagay dun sa Wesleyan Church. Yun namang isang church, pangalan din ng tao nakalagay, the Lutheran Church. Pangalan ni Martin Luther, kaya Lutheran Church. Mali yan Dapat kasi ang sa Diyos talaga, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Basahin natin yung nakasulat sa Isaias 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Yung sa Diyos, yung kanyang inanyuan, yung kanyang ginawa, tinatawag sa kanyang pangalan. Pati yung kanyang bayan, yung kanyang mga tao, yung iglesia, dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos yun Basahin natin ang 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Yung bayan ng Diyos, yung mga tao ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung tao ng Diyos, ang tawag tao ng Diyos, lalaki ng Diyos, man of God o man of God. Kaya yung iglesia sa Biblia, kapatid na Merly, ang tawag doon, iglesia ng Diyos. Nababasa yan sa 9 na bersikulo ng Biblia, the name Church of God. Ang nakakalungkot, yung mga tao marunong pa sa Diyos. Ang ipinasulat ng Diyos, iglesia ng Diyos, pinalitan. Wesleyan Church, Lutheran Church, Catholic Church, kung ano-ano pinaglalagay na pangalan. Para bang marunong pa sila sa Diyos. Ang Diyos ang nagsabi na ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos. Basahin natin sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sinulat ng mga apostol, utos ng Diyos yun. Yung pagsulat nila, utos. At yung nilalaman ng kanilang sulat, utos ng Diyos yun. Kaya nang isulat ng mga apostol, iglesia ng Diyos, ang Diyos ang may utos nun. Pagkatapos ngayon, iglesia ng Diyos ang ipinasulat ng Diyos. Papalitan mo naman na iglesia Adventista del Septimo Dia. Mali. Yun ang aming pagkakaiba, kapatid. Isa sa pagkakaiba, ang aming sinusunod kung ano yung nakasulat sa Biblia, strictly. Hindi kami nagtuturo ng mahigit sa nasa Biblia. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo,
upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng mga apostol, sa amin ay matuto kayo that you may learn in us. Learn in us, not beyond what was written. Matuto kayo sa amin, huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayon. Kung ano yung nakasulat, yun ang dapat matutuhan. Kaya po kami, ang pagkakaiba namin sa lahat ng iglesia sa panahon natin, we strictly adhere to what was written. Doon kami nasa nakasulat. Doktrina, pangalan, pagsasama-sama, paggawa ng kabutihan. Kung ano yung nakasulat, yun po ang aming sinusunod, kapatid. Halimbawa, sabi sa nakasulat, mangaral kayo, tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nangangaral kami, walang bayad. Nagbibinyag kami, walang bayad. Nagkakasal kami, walang bayad. Dapat ang ebanghelyo ipamahagi ng walang bayad. Meron kami abuluyan, kusang loob. Nag-aabuloy ang mga kapatid, kusang loob. Pero para magpabayad kami, hindi kami nagpapabayad. Bawal po ni Kristo yon. Yung abuluyan na kusang loob, nasa Biblia po yon. Ang nakasulat sa 2 Korinto 9:7, Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yon. Yan ang nasa Biblia, magbibigay ayon sa pasya ng puso, kusang loob, hindi pinipilit. Yun ang aming ginagana. Pero wala kaming pinapabayarang aral, libre nga eh. Ang sabi ni Kristo, ibigay niyong walang bayad, yung tinanggap niyong walang bayad. Bawal kasi ibenta yung katotohanan niyang aral eh. 23:23. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Yan turo, yang aral, yang karunungang ukol sa Diyos. Yung pagkaunawa, bawal ibenta yan. Huwag mong ipagbibili, sabi ng Diyos. Ngayon po, binyag may presyo eh. May presyo, lalo na pag espesyal. May presyo. Pagka-espesyal na kasal, sa malalaking hotel, malaki presyo nun. Ganon, sa mga katedral, malaki presyo nun. Bawal po ng Diyos yun, kapatid. Kasi kami, kung alin yung nakasulat, yun ang aming sinusunod. Miski sa pagkain, kung ano yung kakainin namin, yung nakasulat sa Biblia na iniuutos ng Diyos. Halimbawa, yung damit. Kung ano yung utos ng Diyos na pagdadamit, yun ang dinadamit ng mga kaanib sa iglesia. Hindi pwede yung kahit ano na lang na napakahahalay na mga damit, kagaya nung nauuso ngayon. Isang dangkal na lang ang shorts ng babae, labas na ang singit, labas pa yung panty. Masama yun, mahalay sa Diyos yun eh. Nakakapagdulot kasi yun ng interes sa mga lalaki pagka ang babae ganun ang itsura. Nakakagawa tuloy sila ng kasalanan. Dahil ang sabi doon sa 5:28 ni Mateo, Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. titingin ka pa lang sa babae dahil meron kang masamang hangad, nagkakasala ka tuloy ng pangangalo niya sa puso. Kahit hindi mo pa siya nahihipo, hindi mo pa hinahalikan, nagkakasala ka na, sabi ni Kristo. Kasi merong mga babae, ganun kung magdamit eh. Para bang nag-aanyaya talaga na tignan siya at pagnasaan. Kasi dinidisplay niya na buong katawan. Sa amin po, kung alin yung nakasulat na kung paano magdadamit, sabi ng Biblia, mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Ganun ang aming itinuturo.
walang lagpas, walang sobra. Kung ano yung nasa Biblia. Yun po ang sagot ko dun sa inyong tanong, ano ang pagkakaiba namin sa ibang relihiyon?